para hindi na siya makatakbo sa 2028. Hello? Pero alam naman kasi nila na wala naman makakatalo kay Sara at halos manalo na si Sara sa 2028. Kaya huwag nating pabayaan na matalo siya dito sa impeachment na ito. Malaking neglect sa atin to kapag napabayaan natin na hindi mandato ng demokrasya ang magpipigil sa kanya bilang presidente ng Pilipinas. Alright? May tanong ang taong bayan dito. Ngayon, ang mainit na talakayan ay nagpalabas ng statement, no? Si Senator Amy Marcos. At sinabi niya, parang hindi na niya kayang tingnan ang nangyayari. Ang sabi niya, Attorney Speech, nasaan ang inyong kaluluwa? Para na lang ba kayo sa kapangyarihan at poder at kung ano-anong inatupag ninyo? At tumayo na rin si Senator Legarda kahapon at sinermonan ng Department of Energy dahil wala silang alam sa lalim at lawak ng epekto ng pagkakaroon ng unstable and unsteady line of supply for our oil needs sa bansa. At ang nakita kahapon doon, Attorney Respicio, mukhang inaatupag lang itong gustong mangyari ni Romualdez at si Budget D ay anino lang ni Romualdez at si Marcos kinukonsente ang ganitong pagiging walang kaluluwang ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno, lalo na ng Kongreso sa House of Representatives. Your take on this, Attorney, sa epekto nitong pahayag na ito na nagsa-challenge na ngayon, ang traditionally ay hindi po umiimik dito sa ginagawang katarantaduhan ng House of Representatives na mga counterparts sa Senado. Noong panalo si BBM at saka si Sara at lalo na nung nangangampanya sila, kaming mga Ilocano, ang saya-saya namin eh. Kasi akala ko mariridim yung pride naming mga Ilocano. Excited na excited kami. Sabi ko, wow, BBM please, ang yaman ka naman na siguro, hindi ka na magnanakaw, di ba? Ayusin mo na lang yung Pilipinas. Kita ko yung mga unang hakbang niya, pinagtatanggol ko pa yan nun eh. Pinagtatanggol ko pa yung fund na yan nun eh. Siyempre, bigyan mo dapat ng tawag nito, wala ka dapat ng good intent. Dapat i-assume good intent mo dapat siya. Alright, i-defend mo, Ilocano, kapwa ko Ilocano, alright, i-defend natin. Palay mo, magpapakaayos. Walang iya. Sunod-sunod, puro pagnanakaw pa lang ginagawa. Tapos hindi nagtatrabaho para sa ating ekonomiya at para sa ikabubuti ng ating bansa. Bagkus, ano ang kanilang ginawa? Hindi naman kailangan gawin. Bakit mo pinakuha si Duterte? Si Digong papunta doon sa ICC. Kung gusto mo siyang gantihan, sarado ba ang korte natin? Gumagana naman ang prosecutor natin at mga korte. Ba't kailangan mo pa siyang puntahan doon? Pero ka masama ng loob ng tao. Hello, siya ang patalo sa'yo. Ano ka nga nung vice president niya eh? Sa tingin mo pa natalo kang president kapag hindi kasi namahan ni Sara? Kung yun ang gagawin mo sa kanya, bakit doon ninyo inuubos ang oras ninyo? Ngayon tuloy, hanggang ngayon ayaw pa rin nilang bumitaw. Kasi yun ang marka ng isang mahirap na leader. Kasi si BBM, walang vision. Siguro hindi nagkukur sa utak niya na I can do great things. Ang ginawa lang niya, upo lang siguro siya ng upo kay Romualdez. Itong si Romualdez gustong maging presidente. Wait, durugin natin si Sara, durugin natin mga Duterte para wala akong kalaban sa 2028. Upo naman ng upo itong mahina nating president. Kaya walang ginagawa. Wala rin ginagawa para sa ekonomiya. Kaya hindi na nakakapagtaka ngayon na ang lahat ng resources at energy at atensyon ng ating gobyerno ay nasa pandurog ng kanila.